Bagyong Pablo pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ang kabuang ulat hatid sa atin ni April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April? Salamat Miss Cathy sa ating balita. Kasalukuyan natin hinaantay ang pagsisimula ng press briefing kaugnay nitong si Typhoon Pablo, kung saan dadaluhan po ito nila Dr. Nathaniel Servando, ang administrator ng Pag-asa, ni Mr. Robert Sawi, ang officer in charge po ng Weather Services Division, ni Dr. Fabiana Hilario, ang acting Director for Research and Development ng Pag-asa, at ang inaantay po nating panauhin mula sa Mines and Geoscience Bureau, kung saan sila po ang nagmamapa ng mga landslide prone area sa bansa para makapagbigay po sila ng input tungkol dito nga sa track ng tatahaking bagyo at kung saan nga ba ang mga lugar na maapektuhan mismo ng posibilidad ng mga pagguho ng lupa. Samantala, i-report po natin yung inilabas na weather bulletin ng Pag-asa kaninang alas 5. At ayon dito ay napanatili ni Bagyong Pablo ang kanyang lakas at ngayon nagbabanta sa may Davao Oriental, Surigao del Sur area. Alas 5 ng hapon namataan ang sentro ng bagyo sa line 360 km southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 210 km per hour. Patuloy po ang pagkilos nito pakanluran sa bilis na 26 km per hour. Sa ngayon po nakataas ang public storm warning signal number 3 sa Mindanao. Kasama po dyan ang mga probinsya ng Surigao del Norte, kasama na ang Siargao, Surigao del Sur, Dinagat, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Oriental, Compostela Valley at Davao del Norte, kasama na ang Samal Island. May signal number 2 naman sa Visayas, kasama ang Southern Leyte, Bohol, Southern Cebu, Negros Oriental at Siquijor. Sa Mindanao po may signal number 2 din sa Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato at Zamboanga del Norte. Samantala kasama po sa signal number 1 ang sa Luzon, sa Northern Palawan, kasama ang Calamian Group of Islands at Cuyo Island. Sa Visayas may signal number 1 din sa Eastern Samar, Western Samar, Leyte, kasama na ang Biliran, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at natitirang bahagi ng Cebu, kasama na ang Camotes Island. May signal number 1 din sa Mindanao, sa Zamboanga del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato. Samantala kalalabas lang din po ng gale warning ng Pag-asa dito sa Northern Seaboard sa Northern Luzon. Kasama po dyan ang mga baybayin ng Batanes, Calayan, Babuyan, Northern Coast ng Cagayan at Northern Coast ng Ilocos Norte. Kaya po pinaalalahanan natin ang mga mangis Northern Seaboard sa Northern Luzon na maging alerto po at delikado ang pumalaot dahil sa malaking alon na dulot ng hanging amihan na pinag-ibayo po nitong si Typhoon Pablo. Samantala, narito naman po ang situation report ng Philippine Coast Guard regarding sa mga stranded passengers at vessels. So sa Central Luzon po, sa North Harbor, meron tayong 300 pasahero na na-stranded at 764 naman po dyan sa may South Harbor. Sa Central Visayas, meron tayong 412 na pasaherong na-stranded, habang 188 people naman sa Western Visayas at sa Northern Mindanao. Meron tayong 101 pasahero na na-stranded. So, total po niyan ay 1,765 people na na-stranded dahil po dito sa epekto ni Tropical Storm o ni Typhoon Pablo. At ngayon nga po inaantay pa rin po natin itong mga panauhin para dito sa press briefing. Sa ngayon po, antayin na lang po natin yan at magbabalik po ang ating ulat panahon para sa press briefing kay Typhoon Pablo. Miss Cathy? Maraming salamat, April Enerio, nag-uulat live mula sa Pag-asa DOST. Manatili po nakatutok sa aming balitaan at ibibigay namin sa inyo ang latest tungkol sa Bagyong Pablo.